Good morning po sa inyo mga katribya at isang maulang araw dahil po dulot ng bagyong si Krising na kung sa mga katribya po ay nananalasa na po ngayon sa parte po ng Biskaya, Cagayan, Pugao, sa parte po ng Kaitaasan. Ngayon naman po dito po sa ating mga katribya po umulan din po naman kahapon at ngayon po ay medyo huminto lang po ngayon at ayun yung ating po kalamansi eto na. Pitasin na mga katribya. Bukod na talaga. Ayan, malalaki na po siya. Ayan po ay pag gumanda po yung panahon, atin na po siya mga katribya pong pipitasin. Baka po sa linggo. Ayan, lalaki na po. Ganyan ang kalamansi. Meron siyang pitasin. May gahon. Good morning po sa inyo mga katribya at isang maulang araw dahil po dulot ng bagyong si Krising na kung sa mga katribya po ay nananalasa na po ngayon sa parte po ng Biskaya, Cagayan, Pugao, sa parte po ng Kaitaasan. Ngayon naman po dito po sa ating mga katribya po umulan din po naman kahapon at ngayon po ay medyo huminto lang po ngayon at ayun yung ating po kalamansi eto na. Pitasin na mga katribya. Bukod na talaga. Ayan, malalaki na po siya. Ayan po ay pag gumanda po yung panahon, atin na po siya mga katribya pong pipitasin. Baka po sa linggo. Ayan, lalaki na po. Ganyan ang kalamansi. Meron siyang pitasin. May gaholen. Meron po siyang gasares at gamais. Halos puno ang bunga mga katribya. Lalo na po ngayon medyo umaangat-angat po ang kalamansi. Sangitan kasi ang lakad ay 800 to 900 ang presyo ng kalamansi natin. Kaya good news, lalo na po ngayon mapagyo ay sumisingit ang ating mga tindera kapag kaya marami ngayon magpapapitas ng kalamansi. Ito na po yung ating spray ng damo. Patay na sila. Buti pinasingit po tayo sa maganda pong panahon, hindi po umulan nung tayo pinag-spray nito noong halos sa 3 araw. Ayan. Ang ganda po ng pagkapalas niya. Kaya tsaga-tsaga lang mga ka-farmers at tinuturo natin sa inyo po yung pamamaraan para po at least hindi po tayo magkaroon po tayo ng idea kung paano ang pag-aalaga ng kalamansi. Tinatanggal natin yung baging, yung pipinong gubat. Yan ang isang sumasalakay po sa kalamansi natin. Kaya yung pong ating spray ng damo, eto na siya. After po noong ilang araw, meron rin po mga katribya po sumasalakay po na fungus. Ay atin lang naman po siyang puputulin. Ayan o, gaya nito. Dito po ang susunod natin putol yan. Pero bago po natin siya maputol, pwede pa natin mapitas itong mga bunga niya habang sariwa pa, para hindi po masayang. Kaya yan po yung ating gagawin. Ito, meron tayong baging. Yan po ang hindi po madadali ng herbicide. Una-una, nakakapit siya sa kalamansi. Pero sa pamamagitan ng bunot, yari siya. Saka ito. So, pagka ganyan naman,
binubunot naman natin. At least maginhawa na po yung ating trabaho, mga katribya. Hindi na kagaya na magubat ang kalamansi, parang walang nagmamay-ari, na akala ng ating katribya ay napabayaan na natin ang ating kalamansi. Hindi, talaga pong sinadya muna natin na mapataas po yung damo para maituro sa inyo ang paraan kung paano gagawin pag dumating yung point na yung damo po ay tumaas. Ganun mga ka-farmers. Hindi dahil po sa atin po siyang napabayaan. Kaya yan po, nakita ninyo, oh. Kaya unti-unti na namamatay po yung damo natin, no? Malinis. Maginhawa po ngayon na magpapitas man tayo, hindi na magrereklamo ang mamimitas natin na marumi. Ay, dami pong mga buko. Although sumasalaki rin po yung mga maninira, pero hindi niya kaya pong matusok lahat. Marami pa rin po yung mga buo. Compare natin mga katribya doon sa nakaraang tag-araw na matindi ang insekto. Ayan, ang mga buhay na lang natin na natitira, yung baging. Kaganyan naman, madali na siyang bunutin. Ayan, meron isang baging dito na makapal. Sigurado malaki po yung nasa ilalim nito. Nahanapin natin. Ayan, hindi po ngayon mga katribya po umuulan pa. Yun. Laki na ang baging niya. Ayun yung kanyang sanga. Ginhawa na po ngayon. Tingnan dito ang ating kalamansi. Clear na ang ating damo. Patay na siya. Kitang-kita na rin natin yung sasalakay rito na kawatan. Dahil malinis na. Kitang-kita rin yung kawatan. Yung po pwede niyang balantain. Ayan natin ang yung baging. At maputol na at mabunot yung pinakapuno, madali na siya. Dami pong mga maliliit. Marami rin tayong pang September, October. Wala pa po tayo ritong pataba. Pagka ating napapitas, nakuha po yung mga malalaki, tsaka natin siya sasabugan ng pataba natin. Ayan, maambon-ambon na ka-farmers. Ayan na po ang bagyong si Krising. Umpisa na sigurado ang pananalanta. Sa lanta ng ating bagyo. Kahapon din nag-spray tayo ng ating herbicide. Buti maghapong hindi po umulan, kaya nakalusot tayo. At least natapos natin yung ating trabaho. Kaya maghihintay na lang tayo ng yung pagkamatay nitong ating mga damo. Ngayon hindi natamaan.
buhay. Maganda talaga po mayroong pataba. Ayan o. Dilaw na siya. Kaya habang tumatagal yan, nabubulok. Tapos mayroong mga ibang mga bubuhay dyan, yung mga nasa ilalim. Ay madali na lang po yung apulahin. Konti na lang ay kanga. Ayan. Ganyan pong natin ng konti. Bunot-bunot na lang. Susunod na araw, tatanggal naman po tayo ng ating ayan o, pitasin ng ating pungus. Ayan. Ito luto siya. Maganda yung pagka-spray malinis. At tips po natin ito mga katribya, para kayo po makamenos po ng pang herbicide, dagdag pang patapang yan. Lagyan nyo po ng dalawang pataba, dalawang lata na abonong puti, kahit anong brand, sa yung puting madaling malusaw, para at least tumatapang ang inyo pong herbicide dahil mainit. Dahil ito menos na tayo ng ating trabaho. Yan ang kapatay niya. At least yung kalamansi natin naingatan pa, hindi lang natin siya mapapwedeng spray. Yung mismo nakadikit sa dahon, hindi lang naman ang ating gagawin. Itong baging, kapag ganyan naman, bunot lang ang katapat. Bunot lang, ayos na. Hawa na ang ating trabaho, kabawas na tayo, kumbaga accomplish ang ating nagawa. Okay, mahirap po mga katipong pumasok po sa kalamansian, dahil pag nasagi ka ng sanga, mababasa tayo, para kang naligo. Yung ating spray madilaw na. Kaya tuloy-tuloy ang palipasin natin ang panahon, para natin siya ipapipitas. Ayan, uulan na po mga katrebya, shower rain. Ay ausa ngayon ng ating sipon at saka lagnat. Ito,
Isang araw lang din ang pagitan nito. Kapal ang bunga, oh. Ay, masisiyahan ka na doon sa bunga nito. Ang dami. Kaya kahit makadali tayo rito ng 800, susulit na tayo. Yan ay yung ating tubo yung sa ating inalagaan. Yung una nating napitas, pang gastos lang, labas gastos. Ngayon yung matitira, ito na nga yun, para naman yan sa tubo na ng ating alaga. Ayan na, malakas na ang ulan, kailangan na natin sumilong. Ito, kabayok na ang bunga, saluyot. Nakaulam na tayo ng saluyot. So yung spray natin kahapon, ito na rin. Ito yung kahapon natin. Kaya nakasadsad tayo mga katribya. Sige mga ka-farmers, at yan na lang po, at na-update lang po natin yung ating farm, ang ating kalamansi para po makita po yung ating herbicide. Mga patay na po yung ating mga damo. Kaya maganda po kailangan magamit natin yung pong ating abono. Mura lang po yung abono na yun, pandagdag init. Pero take note sa ating mga kasama, lalo na pag gumagamit po kayo ng stainless na bomba, hugasan po ninyong maigi ng inyong bomba. Dahil pag hindi nyo hinugasan, puputok po yung inyo pong pinakabitukan ng bomba ninyo, sisira. Kailangan, kasi maalat po yung pataba, talaga nakakalutok, kinakalawang sa bakal. Kaya kailangan mahugas. Pero pagka sa chargeable, kahit walang hugas, kasi plastic naman po yan, kaya okay lang po na gamitin natin yung mayroong lagay na pataba. Sige mga trivia, maulang panahon, at ingatan lang po tayo sa bagyong Krising. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.